tingin mo, anong gagawin mo pag inayawang ka? Alam niyo po, kung meron man siguro isa sa mga pinakamahirap na karanasan sa buhay, yung ayawang ka eh. Lalo na ng mga taong minahal mo o ng isang taong minahal mo ng sobra. Yung taong pinag-ukulan mo ng panahon, ng iyong buhay, ng lahat-lahat sa'yo. Isa yun sa mga pinaka-degrading at the same time, nakaranasan sa buhay, yung ayawang ka ng taong minahal mo. Alam niyo po, nakakapanliit sa pakiramdam. Totoo po ba yan? Yung ayawang ka ng taong minahal mo eh. Yung akala mo, lalo na yung akala mo, mahal ka din, pero hindi pala. Isa sa mga nakapanliliit yung ayawang ka sa relasyon eh, lalo na sa isang marriage. Yung parang kakayanin mo pa yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero pagka nandoon na kayo sa stage na nandoon na kayo, legal na kayong mag-asawa, at inayawang ka, iba, sakit eh. Kasi nga, pansinin nyo, pag inayawang ka, sa trabaho, pag inayawang ka, parang okay lang, makakahanap naman ng trabaho eh. Sa isang relasyon na mag-boyfriend, girlfriend, okay pa yun eh. Pwede ka pang humanap na iba, pero alam niyo, iba ang dating eh, pagka yung mag-asawa na kayo, tapos bigla kang inayawan ng asawa mo, may anak na kayo, ang tagal nyo nang nagsasama, iba ang lalim ng sakit kapag ka iyon yung naranasan ng isang tao, lalo na ng isang nagmahal ng totoo. Now, ang tanong dito, bakit nga ba si Lord pinapayagan niya yung taong mahal mo pa, pero ayaw ka nang mahalin eh? Bakit nga ba si Lord pinapayagan yung taong pinipili mo pa, pero ayaw ka nang piliin eh? Bakit kaya si Lord pinayagan niya na yung isang tao gusto mo pang makasama, pero ikaw ayaw na niyang makasama? Alam kasi ng Diyos, alam niyo po, alam kasi ng Diyos na pag binahal mo pa, masasaktan ka lang uli eh. Marami tayong hindi alam, pero alam na ng Diyos eh. Akala mo yung taong kasama mo na mahal ka pa, pero ang Diyos alam niya na hindi ka na pala niya mahal. Minsan, akala natin yung taong gusto natin, yung pinipili natin, tayo pa rin yung pinipili, pero ang Diyos, kaya pala niya pinayagan na mawala na sa piling mo kasi hindi ka na rin pala gustong piliin. Ano pinapakita rito? Alam ng Diyos kung hanggang kailan ka lang kayang mahalin ng isang tao eh. Kung ikaw, hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang kayang mahalin ng isang tao, pero ang Diyos, alam niya kung hanggang kailan ka lang kayang mahalin ng isang tao. Alam ng Diyos kung lolokohin ka lang pagdating ng araw ng isang tao eh. Alam ng Diyos, nasasaktan ka lang ng isang tao pagdating ng araw. What's the point? Higit sa pagkakilala mo sa taong pinili mo, minahal mo, mas kilala siya ng Diyos eh. Higit dun sa nakikita mo sa taong minahal mo, pinili mo, pero hindi ka minahal at hindi ka pinili, mas nakikita sa Kanya ng Diyos yung mga bagay na yon. Meaning, hindi mo pa nakikita pero nakita ng Diyos eh. Naiiwang ka eh. Kaya niya pinayagan yung ganun sa relasyon niyo. Hindi mo pa nakikita pero nakita na ng Diyos na ipagpapalit ka rin ng taong to someday eh. Kaya pinayagan niya na mawala din sa buhay mo. At the same time, alam mo ng Diyos kung mas lamang na pananakit kaysa pagmamahal na ibibigay sa iyo ng isang tao eh. Kung ikaw, hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita na mas lamang na yung pananakit kaysa pagmamahal na kayang ibigay sa iyo, ang Diyos alam niya yun eh. Kaya papayagan niya na kahit gusto mo pang makasama, gusto mo pang mahalin, pero tatanggalin na ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo, at the same time, ginagawa yun ng Diyos para hindi ka na lumuha pa ng mas marami. Ginagawa yun ng Diyos para hindi ka na magpasan pa ng maraming sakit. At the same time, nang mapuno, hindi ka na mapuno ng mas marami pang bigat ng kalooban. The same time, alam ng Diyos kung sino yung hanggang sa huli pipiliin ka eh. Kung hindi mo alam kung sino yung talagang taong pipiliin ka hanggang huli, ang Diyos alam niya yon. Alam ng Diyos kung sino yung hanggang sa huli pipiliin ka despite na
may tukso sa harap niya, may pagsubok, may kahinaan o kapintasan siya. What does it mean? Alam ng Diyos kung sino yung kayang manindigan para sa'yo. At yung mga taong hindi kayang manindigan para sa'yo, sa konting tukso, sumusuko, nadadala, hindi yung patatagalin ng Diyos sa buhay mo. Tatanggalin din yun ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga, ayaw naman ng Diyos na mababad ka doon sa sakit. Ayaw naman ng Diyos na mababad ka na puro bigat ka ng kalooban. Alam niyo, si Lord kahit alam niya masasaktan ka, hahayaan niyang mawala sa iyo ang isang tao kaysa tuluyang kang masaktan lang habang buhay. Alam niyo po, tatanggalin ng Diyos yung taong hindi ka kayang panindigan, yung saglit na saglit lang nakakalimutan ka, yung andaling nawawala yung pagpapahalaga sa iyo, yung lagi kang nasasaktan sa sinasabi, sa ginagawa. Alam ng Panginoon yan eh. At alam din ng Diyos kung sino yung pipiliin ka hanggang sa huli sa gitna ng kapintasan mo. Alam niyo po, pag may mga tao na minahal mo naman, pinahalagahan mo, pero laging nakikita yung kapintasan mo, kahinaan mo, sa araw tatanggalin din yun ng Diyos sa buhay mo eh. Alam niyo po, at the middle of journey sa relationship mo, pwede kang magkamali eh. Pwede kang kakitaan ng kapintasan. Ang problema, may mga tao na hindi handa na tanggapin yung kahinaan mo at kapintasan mo. Kaya nga ang Panginoon, pag nakita niya yung bagay na yon, tatanggalin na niya yung taong yan sa buhay mo. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na mag-stay sa isang tao na hindi ka naman kayang piliin forever. Hindi ka naman hahayaan ng Diyos na mag-stay sa isang tao na hindi ka naman kayang mahalin forever. At hindi ka naman kayang panindigan forever. At the same time, alam kasi naman Diyos na pag sinamahan ka pa, mas masasaktan ka lang. Bakit pinapayagan ng Diyos na may mga tao na kahit mahal mo pa, tinanggal na niya sa buhay mo, kahit gusto mo pang makasama, kahit pinipili mo pa, kasi alam ng Diyos kung masasaktan ka lang kapag kakasama mo pa siya. Alam niyo po, alam ng Diyos kung mas mahihirapan ka lang, alam ng Diyos kung mas mapapagod ka lang doon sa relasyon na yon. What does it mean? May mga tao kasi sinasamahan ka para ka, hindi dahil mahal ka na, kundi dahil kailangan ka lang. At yun yung isa sa mga masakit na realidad sa relasyon. Yung nasa tabi mo lang dahil may kailangan lang o kailangan ka pa. Pero pag wala nang kailangan sa'yo, mawawala na rin sa tabi mo. At may mga tao kasi na akala mo kasama mo pa pero matagal na palang wala sa'yo. Yung akala mo, yung presence niya, nasa tabi mo, pero ang totoo, yung puso at emotion niya, yung isip niya, wala na pala sa'yo. Hindi na pala sa'yo yon. Yung pagmamahal niya, yung kanyang mga pangarap, hindi na pala para sa'yo. May iba na pala na binibigyan o pinagtutuunan, pinaglalaanan ng kanyang pagmamahal at mga pangarap. Now, ano negative impact nito pag pinilit mo pa sarili mo doon sa mga taong ayaw ka nang makasama pero gusto mo pang makasama, sa mga taong pinipili mo pa pero hindi ka na pinipili? Unang-una, bumababa lang naman ang tingin sa pagkatao mo eh. Pero hindi na bumabalik ang pagtingin sa iyo eh. Kaya nga, alam niyo po, huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa mga taong ayaw ka nang makasama. Huwag mo nang ipilit yung mga taong, huwag mo nang piliin yung ayaw ka na rin piliin. Kasi bumababa lang ang tingin sa iyo sa pagkatao mo, pero hindi naman bumabalik na yung pagmamahal sa iyo eh. Kasi ang pagmamahal, kusang binibigay eh, hindi nililimos. Kaya huwag mong lilimusan o huwag kang malilimos ng pag-ibig kasi kusa itong binibigay at hindi pinapakiusap. At ang pagmamahal, habang nililimos mo, lalong pinagkakait sa iyo. Kaya pag ayaw ka ng makasama, huwag mo nang pilitin. Pag ayaw ka ng, kung hindi ka na pinipili, huwag mo na rin piliin. At the same time, yung negative impact nito, habang pinipilit mong piliin ka, yung ng taong hindi ka na pinipili, mas pinapaging kaawa-awa mo lang sitwasyon mo eh. Alam niyo po, maraming asawa kung kailan ka nagmamakaawang piliin, doon ka ginagawang kawawa.
Kaya nga, lalo na sa mga kababaihan, huwag mong gawing kawawa ang sarili mo. Pag hindi ka na pinipili, hindi mo na mapipilit yung mahalin ka pag ayaw ka ng mahalin eh. Pag ayaw ka ng makasama, kahit anong pilit mo, yung presence niya pwedeng nasa iyo, pero ang totoo, wala na eh. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang asawang lalaki na binulag na ng pagtataksil, kahit pakiusapan mo, hindi na makikita halaga mo eh. Hindi na makikita halaga ng anak nyo. Hindi na makikita halaga ng pamilya nyo. At ang pagmamakaawa na piliin ka, guarantee yun nakakaawaan ka, pero hindi guarantee na pipiliin ka pa. Iyon ang masakit na katotohanan. At yung isa pa sa negative impact, alam niyo po, yung habang pinipilit mong samahan ka pa, mas napupuno na ng pressure kesa pleasure ang pagsasama niyo. Kaya nga sa halip ipilit mo pa, huwag mo nang ipilit. Kasi nga, una, sa halip pilitin pa ang isang tao na samahan ka, palayain mo na lang para sa paglaya mo. Alam niyo po, ang buhay, napakaigsi lang para sayangin mo na ipilit ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Piliin mo yung ayaw ka nang piliin. Yung samahan mo, yung ayaw ka nang samahan, mapupuno lang ng kalungkutan ng buhay mo eh. Pwede ka namang sumaya sa ibang bagay. Hindi lang naman ang marriage, hindi lang naman ang relationship ang buhay ng isang tao eh. Bagamat siya ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao, pero kapag hindi na nasa-serve ang purpose, ano pa yung dahilan bakit nandoon ka? Pag hindi ka na pinipili, pag ayaw ka ng samahan, pag wala na yung pagmamahal, yung pagpapahalaga, at ang taong gusto pang mag-stay sa piling mo, alam niyo po, laging maghahanap yan ng dahilan para mag-stay sa piling mo eh. Pero yung taong ayaw na mag-stay sa piling mo, ang laging hahanapin nun yung dahilan para iwang ka. Iyon ang realidad, masakit na realidad sa buhay. Kaya nga, dapat malinaw sa atin yung dahilan, bakit hindi natin dapat ipilit ang sarili natin? Alam niyo po, lalo na doon sa taong ayaw na sa'yo, unang-una, mas maganda dahilan ng buhay mo kaysa sa dahilan ng pang-iiwan sa'yo eh. Kahit may nang iwan sa'yo, lagi mong titingnan, mas maganda pa rin ang dahilan ng buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Masaktan ka lang saglit after ng sakit. Abutin mo uli ang purpose ng buhay mo. Abutin mo uli yung mga bagay na gusto pa ng Diyos na magawa mo sa buhay mo. Tanggapin mo na lang na hindi lahat ng relasyon nakakarating sa dulo. Tanggapin mo na lang na hindi lahat ng marriage nakakarating sa dulo. At tanggapin mo na lang na hindi lahat ng pamilya nakarating sa dulo. Gayunpaman, huwag mo hayaan na pati purpose ng buhay mo hindi na makarating sa dulo. Nasira man relasyon mo, abutin mo pa rin ang purpose ng buhay mo. Nasira man yung marriage mo, abutin mo pa rin ang purpose ng buhay mo. Ikalawa, masaktan ka lang saglit pero na wag mong pangibabawan o pangibabawin ito sa purpose ng buhay mo. Alam niyo po, yun yung realidad eh. Masakit talaga, pero mas marami pa rin yung purpose at mas maganda pa rin ang purpose ng buhay mo na naghihintay sa'yo. At ikalawa, madalas ang pagpapahintulot ng isang tao na ayawang ka, protection yun mula sa Diyos. Akala mo, basta sakit lang yon ng kalooban? Hindi. Madalas, protection yun ng Diyos para sa'yo. Minsan parang ang hirap tanggapin na hinayaan yun ng Diyos na ayawang ka eh. Iwang ka ng taong pinangarap mo, ng taong minahal mo, pinagkukulan mo ng buhay mo. Pero, alam niyo po, kahit mahal mo pa isang tao, pag hindi na siya ang tamang tao para sa iyo, gagawa ng sitwasyon ng Diyos para makawala ka doon sa tao na yon. At same time, lagi niyo pong tatandaan na kung meron mang isang bagay na dapat nating panghawakan, bakit hindi natin dapat ipilit yung ating sarili sa taong ayaw na sa atin? Ikaw at hindi ang nang-iwan sa'yo ang gagawa ng ending story mo. Hindi ko mo iniwan ka, tapos ka na. No. Ikaw pa rin ang susulat
ikaw pa rin ang gagawa ng huling kwento ng buhay mo. At pwede mong gawin na pasayahin despite na may nang iwan sa'yo, despite na may hindi pumili sa'yo, despite na may hindi nag-stay sa piling mo. You can still rewrite your story better kaysa doon sa pang-iiwan sa'yo ng isang tao. So God bless you.